Kaya lang ma'am, si BP Sara, parang sinabi niya yung impeachment case na ifinal ng Akbayan, parang politika lang daw yon dahil nga may plano para sa 2028 yung taga-Akbayan. So ito po mga kaibigan, pakinggan po natin ito, no. Press conference po ito ni Senator Risa Hontiveros, no. Hours after VP Sara announces her bid for 2028 presidential election. So pakinggan po natin kung anong sasabihin niya mga kaibigan. Linawin ko simula pa lang. Siya yung nagbanggit ng pangalan ko kaugnay ng impeachment. Tapos dinugtong pa niya sa eleksyon. Para sa akin, salitang impeachment pa lang, ang klaro na sa isip ko kung ano yung responsibilidad ko. At nilalagay ko na yung sarili ko sa ganyang frame of mind sa posibilidad ng impeachment trial dito. At yan walang iba kundi maging senator judge na magtitimbang ng mga ebidensya at batay sa konstitusyon, magdidesisyon or boboto dyan. Wala nang iba. Kaya palagay ko yung pagbanggit sa eleksyon in the same breath, wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon, and it was really not called for by the question. Ang ganyang ka-importanteng constitutional process kasi ng accountability, ang isang impeachment, hindi po dapat binababa ni man sa level lang ng personal motives. So walang motibong political naman, klaro yung final ng Akbayan. I think any complaint na i-file ng mga mamamayan, and there have been several against both the President and the Vice President, ang pinakamotibo niyan sa puso niyan should be accountability. At ganun ko rin hinahanda yung kalooban ko for us to receive such complaints here in the Senate, pag i-transmit man sila ng House, na ganun, bilang Senator Judge. Ma'am? Ma'am, are you still open to running for president? And napag-usapan po ba yon during the meeting? Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain willing, at yung condition ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intensyon o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinaka-malakas at credible na kandidato. Ma'am, segue lang ako dun sa consultative meeting niyo po kanina. Ma'am, gaano kahalaga na ibaba niyo po sa community, doon sa locality, yung pag-uusap tungkol sa anti-political dynasty bill? I think bago pa nga yung unang public consultation na yun, may sense na kami na napaka-importante nito. Pero talagang naramdaman ko at narinig kanina dun sa unang consultation sa Pasig. Kasi ang daming taong dumalo mula sa maraming iba't ibang samahan at halos bawat isa may kwento ng ano yung karanasan nila sa political dynasty, ano yung learning nila doon, ano yung impression nila in general sa dynasty. Tapos, bakit nila gustong suportahan ang pagkakaroon ng isang anti-dynasty law o kontra-dinastiya law. So napakayaman and nagpapasalamat ako kina Mayor Vico Soto, ang buong munisipyo ng Pasig. Hinost nila kami very graciously sa makasaysayang paaralan pinangalan kay Gat Jose Rizal. And we ended on a high note dahil binahagi din nila yung kanilang ordinance laban sa political dynasty. So feeling ko naka-pick up kami ng dagdag na shots of inspiration sa unang konsultasyon. And I'm really looking forward sa iba pang mga konsultasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Opo, pero ano ang epekto, ma'am, sa community? Bakit kailangan mapag-usapan within the community yung something as big as the anti-political dynasty bill? Kailangan nilang pag-usapan dahil ang komunidad ang unang dumadanas both sa kasalukuyang sitwasyon na dynasty-dominated ang politika natin at una rin silang makikinabang dun sa alternatibo na mas bubuksan natin, luluwagan natin yung espasyo ng politika natin para sa buong hanay na ng mga mamamayan. So, yung kasalukuyang nagiging epekto ng dynasties na korupsyon, poor governance, weak transparency and accountability, in principle, dapat mapapalitan yon ng the opposite para sa ikabubuti ng bawat komunidad din. I'm sorry, babalikan ko lang Yes. yung election, sorry. Would you be willing also to run for vice president if not president? I would be willing to take on any task na hiningi ng united opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung, kumbaga, kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin. And kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Nakataya akong gawin ang lahat para mag-materialize yung ganyang scenario. United opposition, strong candidacies. How is the united opposition that you are building up? Lumalakas ba siya habang papalapit yung 2028 elections? Can you say that? Work in progress. So, patuloy na nag-uusap, nakikinig sa isa't isa,
nagtitimbang ano ba yung options natin, ano yung best options possible. So, work in progress pa talaga siya. Pero I am very hopeful about it. Ma'am, kung bukas kayo as president or VP, si VP Lenny, did she say anything during the meeting kung open pa ba siyang tumakbong presidente po? Actually, kahit yung sinasabi ko ngayon, sagot sa tanong nyo ngayon, pero wala kaming ganung usapan na personalities during yung pagkikita naming muli. At pag-uusap muli tungkol sa possible futures. So talagang on the level of yung principles and anong hinahanap na liderato siguro ng mamamayan by 2028. Ano yung mga basic common values natin bilang itong komunidad. But definitely napag-usapan the 2028 elections, even in general terms. In general, kasi nga nagme-merienda kami eh. So pag ganun, syempre, halos kahit ano ay pwedeng pag-usapan. At dahil marami sa amin ay nagtatrabaho sa ganitong espasyo, aktivista, politiko, it couldn't be helped being talked about. But again, in those very core or basic matters, principles. Madami pa sinasabi kang open na tumakbo for any position under United Opposition. Wala kang concern na baka maging subject ka na agad ng demolition job this early? Matagal nang dinidemolish eh, kahit nung malayo pa yung mga usapan ng eleksyon. So, unfortunately, bahagi na yon ng terrain sa ngayon. Basta I just keep my focus on ano yung task at hand. Kapag pag-uusapan or itatanong impeachment, klaro ang focus ko bilang kung ano yung tungkulin ko sa ilalim ng konstitusyon na maghanda maging senator judge at timbangin ang mga ebidensya. Kung usapan ng oposisyon, ganun din, nakafocus lang ako sa kung ano ang kailangan naming gawin at ano yung kailangan kong gawin. Sen. Merriman po from One. Sen, sabi niyo po pagka nagkaisa na po kayo, parang okay na mabubuo na yung slate. Ano po ba yung makakapagpaisa sa inyo? Anong objectives? Battle against corruption? Ousting the Dutertes? Parang ano po kaya? Lahat ng usaping good governance. So, yung modernize ng politika natin, kaya nagbubuhos din kami sa anti-political dynasty. Hindi lang opposition, by the way, di ba? May refreshing na for the first time supportive voices kahit mula sa non-opposition forces. Yung pagbigay ng solusyon sa mga economic problems. Yung usapin ng totoong pagkakaisa din. Very concerned din kami dyan dahil super polarized, divided yung ating lipunan. Kailangan natin na mas magkaisa ulit para sumulong. So, all of those things. Sen, follow up lang po. Pero should pro-Marcos groups lumapit sila sa inyo? Are you open to working if mag-align naman po yung visions nila? Yun yung, if ever lumapit, yun yung magiging subject ng matinding pag-iisip at pag-uusap sa hanay namin. Kasi nga, because of the very different histories. Oo. Pero, for anyone, hindi lang sila, other groups na sa labas ng kakampings o sa labas ng hanay ng oposisyon, syempre, yung magiging basis ng any possibility ng pag-unite ay yun, yung enough common values. Thank you po. Ma'am, gaano kahalaga na nag-meeting na yung United Opposition at this early 2 years before the elections? And will there be more meetings from here on? Tuloy-tuloy yung pag-uusap. Eventually, they will become formal meetings. Kahit nga yung 7 kaming mga senatoriables noon, 4 na taon na kaming nagre-reunion lunches, dinners, tuwing may birthday o Pasko o New Year. So, hindi ito bago. Pagpapatuloy ito, and eventually, magiging formal meeting na nga siya para sa mga, hopefully, para sa mga formal na pagkakasundo. Pero what triggered that this time kasama na si dating VP Lenny? Kasi first time, di ba? Since 2022, sabi niya? Ma'am, parang, Hindi ko alam kung first time ito, nagkikita kami tuwing may kasal, di ba? Sabay-sabay kami magnininang, ninong. So, it wasn't the first time since 2022. And for some of us, madalas kaming magkita. Ma'am, may we know the extent of talks right now for a united opposition? Like, anong mga groups yung involved here so far if you're at liberty to discuss? Siguro yung ibang mga grupo, kailangan sila yung magsabi na binibilang nila sarili nila sa oposisyon. Pero from the people na nakita nyo sa pinost ng ibang mga colleagues ko yung photos nung pagkikita namin, yung meal namin at saka pag-uusap. So yun yung mga grupo that we represent na have stayed in touch over the past years, even decades, at patuloy na nag-uusap ngayon. Salamat! Alam nyo mga kaibigan, medyo nalulungkot ako dito kay Senator Risa Hontiveros kasi yung pinapangarap niya maging presidente, parang paliit na paliit yung tsansa na mangyari.
no? Lalo na ngayon talagang nagdeklara na si Inday Sara. Well, alam naman nila talaga na tatakbo si Inday Sara pagka presidente. But hindi sila nag-expect na mag-a-announce siya ng ganito kaaga. No, kasi ang pag-a-announce ito ng ganito kaaga ni VP Sara, magdi-divide ito sa Senado at sa Kamara. Kasi po, yung mga congressman sa Kamara, lalong-lalo na yung mga congressman mula Visayas at Mindanao, na alam nila ang kanilang mga nasasakupan ay loyal pa rin sa mga Duterte. Kapag sila ay bumoto sa impeachment ni Sara, siguradong hindi sila mananalo sa 2028 elections doon sa kanilang distrito. Kasi parang pag-iinitan talaga sila ng kanilang mga constituents, mga kaibigan. Kaya etong si Risa Hontiveros ngayon, no, dinig niyo yung boses niya, no, parang nanghihinayang kasi inaakala kasi nila next year pa magdedeklara ng presidency itong si VP Sara, which is may time pa sila para ma-impeach ito. Ngayon hindi na po ito, ang liit na lang ng chance na ito ay ma-impeach kasi yung mga congressman, no, mas importante sa kanila yung political survival. No, yung political survival, mga kaibigan. Kasi halimbawa, naalala nyo nung first impeachment niya, grabe yung mga constituents ng mga congressman na bumoto sa impeachment ni Sara. Talagang todo paliwanag sila kung bakit sila pumirma doon, bakit sila bumoto. Ngayon ayaw na nilang mangyari yon. Yung mga senador ngayon mga kaibigan, maraming re-electionist dyan. No, mag-iiba na rin ang tono ng mga yan. Halimbawa, si JV Ejercito Estrada. No, mag-iiba ang mga tono ng mga yan kasi sa 2028 tatakbo sila ulit. No? At alam nila, napakalaking voting influence itong si VP Sara, mga kaibigan.